Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa bagong araw na ipinagkaloob niya sa atin at tayo ay ginising, binangon ng may bagong lakas upang harapin ang mapagpalang araw na ito na kaloob sa atin ng Diyos. At ang bawat isa ay inaanyayahan na patuloy na sumubaybay at samahan tayo, magsama-sama tayo sa 40 days Lenten journey of reflection and prayer. At sa araw na ito, tayo po ay nasa ika-13 araw ng ating pagbubulay-bulay at panalanginan. Sa araw na ito ay basahin natin ang awit 19, talata 13. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Pag sinabi pong kuko, ganito lang po yun, no? Ganito lang, napakaliit. Pero ang kuko, kapag yan po ay may ingron, ay masakit. Ang kuko ay maliit lang, pero kapag nadumihan ay mahirap ding magamit, no? Mahirap magkamay kung kakain, no? So, kung i-imagine natin yung kuko ng kasalanan, ibig sabihin maliit lang ang kasalanan, no? Maliit lang ang uri ng kasalanan, o maliit lang ang description, pero malaki ang dinudulot nito sa atin. Kaya kung titingnan natin yung kuko, pag itong kuko na to ay natanggal, ano na po itsura ng daliri natin, diba? Yan ang hiwaga ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, dakila sa lahat, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay sama-sama sa pagbubulay-bulay at panalanginan. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu sa umagang ito at makita namin ang kalooban mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talatang ito ay isang panalangin na kung saan ay nagsusumamo sapagkat naroon ang hangarin ng salmista David na siya ay mamuhay ng mapayapa, mamuhay ng may kapayapaan, may kalinisan, mamuhay na pinaghaharian ng Diyos at hindi ng kasalanan. Gaano ba tayo nagsusumamo sa mga pagkakataon at panahon na gustong-gusto nating makamit? Na kapag may gusto tayo talaga ay nagsusumamo tayo sa Panginoon at idinudulog natin ito sa Kanya. At dito para kay salmista, ang kanyang dalangin ay kaligtasan. Kaligtasan sa pagkakasala. Sapagkat lahat tayo ay nagkakasala. Ngunit lahat ba tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon? Diba? Tayong lahat, walang sino man ang ligtas sa pagkakamali o pagkakasala. Lahat tayo may mga kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang pagkakamali, shortcomings, kasalanan, no? Pagkukulang. Pero masasabi ba natin na ang lahat ay nagsusumamo upang patawarin? Lahat ba ay nagpapakumbaba para humingi ng tawad? Ang lahat ba ay nagpapakumbaba upang magpalinis at magpasakop sa ating Panginoon? Ano ang dahilan ni salmista? Bakit nais niya ng pagliligtas ng Panginoon? Upang mamuhay ng ganap, walang kapintasan. Minsan pagka ang isang tao ay napakaganda, napakaamon ng mukha, matangkad, parang tingin na natin sa pamantayan ng tao, perfect. Diba? Ano kaya ang kapintasan ng taong ito? Diba? Hahanapin natin, ano kaya ang kahinaan ng taong ito? Ano kaya ang kapintasan ng taong ito? Dahil sa tingin ng tao ay napaka-perfect ng pagkakalikha ng Diyos. Subalit,
isa ang tiyak. Walang sino man ang hindi nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kaya't naroon ang habag ng ating Panginoon. Alam ni Salmista David ang ganap na kahabagan ng ating Panginoon, ang kagandahang loob ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon. At ito rin yung maging panalangin ng ating puso, na ang buhay natin ay maging mapayapa, maging ganap sa biyaya ng Panginoon. Na bagamat tayo ay dumarating sa panahon na tila hindi natin alam ang ating gagawin at tayo nagkakamali sa isip, sa salita o sa gawa, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon sapagkat sa Diyos lamang tayo magiging malaya. Sa Diyos lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Sa Diyos lamang natin matatagpuan at mararanasan ang buhay na ganap, ang mamuhay ng ganap at mabuhay ng may galak. Kaya kapatid, mga kapatid, sa umagang ito ang maging damdamin natin, na mamuhay tayo sa araw na ito at sa bawat araw ng ating buhay na puno-puno ng kapayapaan, at ang hangarin natin ay isapamuhay yung kaligtasan na mayroon tayo. Nagawin natin ang pinakamabuti. Maglingkod tayo sa abot ng ating makakaya, sapagkat lahat ng ito ay para sa Panginoon at dahil sa Panginoon. Kaya kapatid, mga kapatid, tanggapin natin ang pagliligtas ng Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay at hayaan natin siya ang mabuhay sa ating mga puso. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo, sapagkat ang kaloob mo sa amin ay ayong dakilang pagmamahal. Yung pagmamahal na susi ng pagliligtas mo sa amin. Kami ay nagpupurit nagpapasalamat sa paalala ng iyong mga salita. Kami nagpupurit nagpapasalamat sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan. Panginoong Diyos, patawarin mo kami kung kami ay nakasakit. Patawarin niyo kami nakapagsabi ng hindi maganda sa aming kapwa. Patawarin mo kami kung kami ay hindi nagiging mapagpakumbaba. Patawarin mo kami kung hindi namin nagawa ng mabuti ang aming kapwa. Patawarin mo kami kung kami hindi nakakasunod sa kalooban mo. Mahabag po kayo sa amin. Gayon din, O Diyos, gamitin mo ang aming buhay at linisin mo po ang aming mga buhay, na ang buhay namin ay maging banal. Mabuhay kaming banal. At ang buhay namin ay maging banal mong tahanan sa araw-araw. Panginoon, sa oras na ito, kung may mga kapatid kami na hindi patiyak ang kanilang buhay sa kaligtasan, pinapanalangin ko po sila sa inyo, Panginoon. Na nawa katukin mo, hipuin mo ang kanilang puso at maging bukas sa inyong banal na presensya. Kung sila ay nag-aalinlangan, nag-aalanganin, sila ay nangangamba, Panginoon, ikaw po ang maging kapanatagan nila. Ikaw po ang magkalob sa kanila ng kapayapaan, kapanatagan. At nawa, O Diyos, tanggapin nila si Kristo sa kanilang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Gayon din, O Diyos, kung sa oras na ito ay hindi pa niya talaga lubusang tinatanggap si Kristo sa kanilang buhay, Panginoon, dalangin ko po na maranasan nila ang buhay na ganap at malayo sa matinding pagkakasala. Magkaroon ng conviction, Panginoon, na gawin ang pinakamabuti para sa inyo. Nawa, O Diyos, buksan mo ang kanilang puso at isipan, tanggapin kanila sa kanilang buhay, maranasan nila ang bagong buhay kay Kristo na siyang aming Diyos at tagapagligtas, ang Diyos na naghirap sa krus, namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan naming lahat. Kahit sa mga oras na ito, nawa katukin mo, O Diyos, ang kanilang mga puso.
sa kanilang buhay ay tanggapin nila ang Diyos ng kapayapaan, Diyos ng buhay, Diyos na walang hanggan, ang Diyos ng kaligtasan. Kaya't kapatid, ang Diyos ay nasa sayo. Mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos. Ang nais niya ay maranasan mo ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang presensya. Kaya't sa oras na ito ay magpasya ka at tanggapin mo ang Diyos na tagapagligtas sa iyong buhay. Gayun din yung mga may karamdaman, pagalingin niyo po, Diyos, sila na mga nanghihina ang pangangatawan. Palakasin niyo po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Sila na may mga dalangin sa kanilang mga personal na buhay, ang mga estudyante, sa kanilang pag-aaral, ang mga nagtatrabaho sa patuloy na mga pagbabiyahe, paghahanda. Ingatan sila lahat, mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga magulang, mga kabataan, mga bata. Panginoon, dalangin po namin na ingatan sila sa araw-araw at laging maging ligtas sa lahat ng paglalakad, pagsasalita, pagtatrabaho, anumang oras. Samahan niyo po sila. At gayon din, O Diyos, sa mga sino mang mag-take ng licensure exam for teachers, igawad niyo po ang karunungan sa kanilang buhay. Igawad niyo po ang kapanatagan sa kanilang puso. At igawad din po yung confidence, yung tiwala sa inyo at tiwala sa kanilang sarili na sila ay magtatagumpay sa tunguhin ito. Gayon din sila na patuloy na naghahangad ng trabaho, mga nasa ibang bansa, na mga kaanib ng iglesia. Panginoon, ingatan sila at pagpalain. Dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. Patuloy na magpo-provide ka sa pamagitan ng mga work provisions, Panginoon. Gayun din, dalangin po namin, O Diyos, ang paggawain ng Cainta United Methodist Church. Pagpalain niyo po ang paggawain ito. Puspusin niyo po kami ng pag-asa at patuloy na dumaloy ang biyaya mo sa patuloy na tunguhin ng iglesyang ito. Panginoon, dalangin ko po na pagtagumpay ito sa inyong kapangyarihan. Ikaw po ang maitanyag, ikaw ang maitaas sa lahat ng ito. At nawa itong pagpapagawa ng church ay maging patuloy pang maging pintuan ng maraming kaluluwa. Gamitin niyo po ang iglesyang ito sa paghahatid ng mabuting balita. Kaya i-bless niyo po ang council, ang mga leaders, ang mga kabataan, ang mga bata, ang mga kabataang may sapat na gulang, ang mga kababaihan, kalalakihan, O Diyos. Maghari ka sa iglesyang ito. Maghari ka sa Cainta United Methodist Church. Maghari ka sa buhay ng bawat isa at sa bawat pamilya. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat po sa pagpapatawad mo sa amin. Tanggapin niyo po ang aming panalangin sa umagang ito at samahan mo po kami sa maghapon na darating at sa bawat araw pa na aming haharapin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagsubaybay sa gawain natin ito. Nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At patuloy din tayong magpalalim sa kanyang mga salita, sa patuloy na pagbubulay-bulay ng kanyang salita at ng panalanginan. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos at kasama natin ang Diyos. God bless everyone.